Ang makapal at pulang karpet ng isang kilalang 5-star hotel sa Bonifacio Global City ay tila nagpapabigat sa bawat hakbang ni Leah. Paborito niya ang lugar na ito, ngunit sa gabing iyon, pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa isang bitayan. Mahigpit ang kanyang hawak sa manibela ng silyang degulong ng kanyang amang si Eduardo. Ang mga gulong nito ay tahimik na gumugulong sa sahig, walang iniiwang bakas, ngunit sa puso ni Leah may isang malakas at nakakabinging kaba na hindi niya mapatan. Isang dekada na ang nakalilipas ng mawala ang dalawang binti ng kanyang ama mula sa tuhod pababa. Isang matapang na bumbero si Eduardo na isinakripisyo ang sariling katawan upang iligtas ang mga taong natrap sa isang nasusunog na gusali. Para kay Leah ang kanyang ama ang pinakadakilang bayani sa buong mundo. Ngunit ngayong gabi, sa isang tradisyonal na pamamanhikan kung saan formal na magkikita ang kanilang pamilya at ang pamilya ng kanyang mapapangasawang si Carlo, labis ang takot ni Leah. Natatakot siyang husgahan ng kanyang ama ng mga taong nabubuhay sa rurok ng lipunan. Naramdaman ni Eduardo ang panginginig ng mga kamay ng kanyang anak. Inabot niya ito at marahang hinaplos. Ang kanyang mga palad ay magaspang puno ng mga kalyo at lumang peklat, ngunit nag-uumapaw sa init at pagmamahal. Tiningnan niya si Leah at binigyan ng isang payapa at matapang na ngiti. Sinabi niya sa mababang boses na huwag itong mag-alala dahil ang araw na ito ay para sa kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak at wala siyang ikinahihiya sa kanyang kalagayan. Kumuha ng malalim na hininga si Leah. Tumango siya at ipinagpatuloy ang pagtulak sa silyang degulong patungo sa tapat ng isang malaking pintong gawa sa inukit na kahoy ng mahogany. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang isang malawak na VIP room na amoy mamahaling pabango at nilutong karne. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang mga magulang ni Carlo. Si Don Arturo ang nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya ng pagkain ay nakasuot ng pasadyang suit habang prenteng nakasandal sa upuan. Sa kanyang tabi ay si Imelda ang ina ni Carlo na nababalot ng mamahaling alahas. Ang mga brilyante sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit ang liwanag na yon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang pumasok si Leah at Eduardo, automatikong lumingon si Imelda patungo sa pinto. Inaasahan niyang makikita ang isang kagalang-galang na pamilya na babagay sa kanilang antas sa lipunan. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa silyang degulong at sa putol na mga binti ni Eduardo, ang kanyang mukha ay biglang tumigas. Nawala ang anumang bakas ng peking na ngiti na inihanda niya kanina. Ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng tahasang pandidiri na tila may isang mabahong basura na ipinasok sa kanyang marangyang silid. Hindi man lang tumayo si Imelda upang salubungin ang mga bisita. Hindi rin siya bumati. Tiningnan lamang niya si Eduardo mula ulo hanggang paa at sa kapadabog na ibinaba ang kanyang paningin sa mesa. Ang buong silid ay binalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Napalunok si Leah. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tiningnan niya si Carlo na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa upang humingi sana ng saklolo sa pamamagitan ng tingin. Ngunit ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig ay nakayuko lamang at nagkukunwaring abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Wala itong lakas ng loob na salungatin ang kanyang ina. Basag ang katahimikan nang magsalita si Imelda. Ang kanyang boses ay malamig matalas at pumailan lang sa buong silid na parang yelo. Sinabi niyang kung nalaman lang niya ng maaga na isang lumpo ang ama ni Leah, hindi niya kailanman papayagan ang kasal na ito. Idinagdag pa niya na ang pagdadala ng isang may kapansanan sa ganoong klaseng formal na pagtitipon ay isang malaking insulto at kawalan ng modo sa kanilang pamilya. Parang sinaksak ang dibdib ni Leah. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang ama, ngunit ang mga luha
ay nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa halos magdugo ito para lamang mapigilan ang sarili na umiyak. Sumunod na nagsalita si Arturo. Sa halip na sawayin ng asawa, itinaas pa niya ang sulok ng kanyang labi sa isang mapangutyang na ngiti. Tumingin siya kay Eduardo at sinabing nakakasira ng atmosfera ang presensya nito. Nagtanong pa siya kung bakit kailangan pang sumama ng isang taong hindi man lang makatayo nang tuwid sa isang mahalagang pag-uusap. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay parang mga palaso na direktang tumatama sa pagkatao ni Lia at Eduardo. Ibinababa nila ang dangal ng isang tao dahil lamang sa kanyang pisikal na kapansanan at kakulangan sa yaman. Para sa pamilya ni Carlo ang lahat ay nasusukat sa pera at sa imaheng ipinapakita sa mataas na lipunan. Ang utang na loob at malasakit sa kapwa ay mga salitang walang puwang sa kanilang bokabularyo. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na pang-iinsulto, nanatiling kalmado si Eduardo. Ipinikit niya ng bahagya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili, hindi para sa kanya, kundi para hindi lalong masaktan ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at hinarap si Imelda. Sa isang mababa, ngunit buong boses, nakiusap si Eduardo na panatilihin ang kaunting respeto. Sinabi niya na naiintindihan niya kung hindi sila pabor sa kanyang ngunit sana ay itrato pa rin siya bilang isang kapwa. Tao na may damdamin at dignidad. Wala siyang ginamit na masamang salita. Wala siyang itinaas na boses. Isa lamang itong mahinahong pakiusap mula sa isang amang nagtitimpi. Ngunit para kay Imelda, ang pagsasalita ng isang taong itinuturing niyang mababa ay isang tahasang pambabastos. Nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Namula ang kanyang muka at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Sumigaw siya at galit na nagtanong kung sino ang nagbigay kay Eduardo ng karapatan. Naturuan siya ng magandang asal, lalo na at isa lamang itong hamak na lumpo. Bago pa man makapagsalita muli si Eduardo, mabilis na gumalaw ang kamay ni Imelda. Hinawakan niya ng mahigpit ang mamahaling baso na naglalaman ng pulang alak. Sa isang marahas na kumpas, inihagis niya ang buong laman ng baso nang diretso sa mukha ng ama ni Lia. Ang pulang likido ay lumipad sa ere at bumagsak ng buong puwersa sa mukha ni Eduardo. Ang alak ay tumulo mula sa kanyang noo, pumasok sa kanyang mga mata at umagos pababa sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang malinis at puting seryoso na pinlansya pa ng maayos ni Lia kaninang umaga ay mabilis na nabahiran ng malalaking mantsa na kulay dugo. Ang mga patak ng alak ay nahulog hanggang sa kumot na nakapatong sa kanyang putol na mga hita. Bumagsak ang matinding katahimikan sa buong silid. Tanging ang tunog ng mga patak ng alak na tumutulo mula sa baba ni Eduardo papunta sa lapag ang tila umaalingaw-ngaw. Nanatiling nakapikit si Eduardo. Hindi siya gumalaw. Hindi niya ipinahid ang kanyang mukha. Tinanggap niya ang buong pagpapahiya at nanatiling tuwid ang likod, tila iniipon ang lahat ng sakit upang hindi ito umabot sa kanyang anak. Isang matinis na tili ng matinding pighati ang kumawala sa mga labi ni Lia. Nabitiwan niya ang manibela ng silyang degulong at mabilis na lumuhod sa harapan ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang kumuha ng serbilyeta at sinubukang punasan ang mukha nito. Ngunit sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, lalo lamang kumalat ang pulang mantsa sa mukha at damit ni Eduardo. Tiningnan ni Eduardo ang kanyang umiiyak na anak. Ginamit niya ang kanyang magaspang na kamay upang hawakan ang nanginginig na mga daliri ni Lia. Sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga labi, nang walang anumang tunog sinabi niya sa kanyang anak na huwag umiyak at ayos lang siya. Ngunit hindi ayos ang lahat. Nakita ng sariling mga mata ni Lia kung paano yurakan ng pamilya ng lalaking mahal niya ang dangal ng nag-iisang taong pinakamahalaga sa kanya.
Lumingon siya patungo kay Imelda. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kaba at takot ngayon ay nagliliyab sa matinding galit at pagkasuklam. Tumayo si Leah. Ang pag-atras ng kanyang upuan ay lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa malamig na hangin ng silid. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at ang kanyang titig ay nakapako kay Imelda na kasalukuyang prenteng humihigop ng tubig mula sa ibang baso na tila walang anumang masamang nangyari. Madiin at puno ng panggigil na iniutos ni Leah kay Imelda na humingi ito ng tawad sa kanyang ama, ngayon din sa mismong sandaling ito. Ang gabi ng pamamanhikan na sana ay puno ng pag-ibig ngayon ay tuluyan ng nalason. At hindi pa alam ng pamilya ni Arturo na ang lalaking binuhusan nila ng alak ay ang mismong taong may hawak ng kanilang kapalaran. Ang mabibigat na patak ng pulang alak ay patuloy na nahuhulog mula sa laylayan ng polo ni Eduardo patungo sa makinis na sahig. Ang bawat patak ay tila sumusukat sa natitirang pasensya sa loob ng marangyang silid. Habang ang ama ni Leah ay tahimik na nakaupo, pinipigilan ang anumang reaksyon upang protektahan ang damdamin ng kanyang anak, si Imelda naman ay walang pakialam na kumuha ng pamunas at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga daliri na tila nadumihan sa kanyang sariling ginawa. Sa isang gilid ng silid, medyo malayo sa gitna ng komosyon, nakaupo si Eileen. Siya ang matalik na kaibigan at kumari ni Imelda na isinama nito upang magsilbing tagasuri sa pamilya ng mapapangasawa ni Carlo. Mula pa kanina, tahimik lamang si Eileen, ngunit ang kanyang telepono ay nakatago sa likod ng kanyang mamahaling bag. Ang lente ng kamera ay nakatutok ng diretso kina Eduardo at Leah. Ang mapanutyang nangiti sa labi ni Eileen ay nagpapatunay na kinukunan niya ang buong eksena upang gawing pulutan sa kanilang samahan ng mga matapobreng sengging ng kinabukasan. Walang nakapansin sa kanyang ginagawa dahil ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa nagbabagang tensyon sa hapagkainan. Nakatayo si Leah, nanginginig ang buong katawan sa magkahalong galit at awa sa sarili. Paulit-ulit niyang iginiit kay Imelda na humingi ito ng tawad sa kanyang ama. Ang bawat salita niya ay may diin puno ng paninindigan ng isang anak na hindi papayag na tapakan ang dangal ng kanyang magulang. Ngunit tumawa lamang ng pagak si Imelda. Umirap ito at muling sumandal sa kanyang upuan, umaktong parang isang reyna na iniistorbo ng isang pulubi. Sinabi nitong wala siyang dapat ihingi ng tawad dahil nagsasabi lamang siya ng totoo at ang totoo ay hindi kailanman babagay ang isang pamilyang may kapansanan at walang sinabi sa lipunan sa kanilang antas. Tahimik lamang si Arturo sa tabi ng kanyang asawa, humihigop ng kanyang inumin na tila sinasang-ayunan ang bawat pang-iinsultong lumalabas sa bibig ni Imelda. Sa puntong iyon, umasa si Leah na magsasalita ang lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Binaling niya ang kanyang luhaang mga mata kay Carlo. Hinintay niyang tumayo ito ipagtanggol siya o kahit man lang awatin ang sariling ina. Gumagalaw si Carlo. Lumapit ito kay Leah at hinawakan ang braso ng dalaga. Ngunit sa halip na magalit sa kanyang ina, yumuko si Carlo at bumulong kay Leah. Sinabi niya sa mababang boses na huwag nang palakihin ang issue. Pinaliwanag ni Carlo na mainit lamang ang ulo ng kanyang ina dahil sa stress sa negosyo. Idinagdag pa ng binata na nakakahiya sa mga tauhan ng hotel kung mag-iiskandalo sila, kaya mas mabuting palampasin na lamang ni Leah ang nangyari at siya na mismo ang humingi ng pasensya kay Imelda para matapos na ang gulo. Para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Leah. Tiningnan niya si Carlo ng malapitan. Tiningnan niya ang mga mata ng lalaking minahal niya sa loob ng 3 taon. Sa mga panahong iyon, akala niya ay kilala na niya ito. Ngunit ngayon, sa harap ng pinakamabigat na pagsubok, nakita niya ang totoong kulay ni Carlo. Isa itong duwag, isang lalaking may buong pangangatawan
Ngunit walang gulugod na manindigan para sa tama. Mas mahalaga pa kay Carlo ang huwad na reputasyon ng kanilang pamilya kaysa sa dignidad ng taong nagluwal at nagpalaki sa babaeng pakakasalan niya. Bumalik ang tingin ni Lia sa kanyang ama. Si Eduardo ay nakatingin din sa kanya. Wala itong sinasabi, ngunit sa pamamagitan ng mga mata nito na puno ng pangunawa, tila sinasabi nitong kaya nitong tiisin ang lahat. Kahit ang paulit-ulit na pagbuhos ng alak, huwag lamang masira ang pangarap ng kanyang anak. Ang katatagan ng kanyang amang nawalan ng 2 binti para magligtas ng buhay ay nagbigay kay Lia ng matinding lakas. Inihambing niya ang kabayanihan ng kanyang ama sa karuwagan ng lalaking nakahawak sa kanyang braso. Wala itong binatbat. Marahas na binawi ni Lia ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Carlo. Ang kanyang mga luha ay natuyo at napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tiningnan niya si Carlo mula ulo hanggang paa na may halong matinding pandidiri. Sinabi niya ng malakas at malinaw na hindi niya kailanman hihingian ng tawad ang mga taong walang kaluluwa. Itinaas ni Lia ang kanyang kaliwang kamay kung saan nakasuot ang singsing na may malaking brilyante, ang simbolo ng kanilang sumpaan, ang pangarap na pilit ibinebenta ng pamilya ni Carlo bilang pabor sa kanya. Walang pag-aalinlangan hinawakan ni Lia ang singsing at hinugot ito mula sa kanyang daliri. Ang gasgas ng metal sa kanyang balat ay hindi niya inalintana. Nang tuluyan itong mahubad, ibinato niya ang singsing ng buong lakas papunta sa direksyon ni Carlo. Tumama ang matigas na metal sa dibdib ni Carlo bago ito tumalbog patungo sa mahabang mesa. Ang singsing ay gumulong sa ibabaw ng makinis na kahoy, tumama sa isang mamahaling platito at nag-iwan ng isang malinaw at mataginting na ingay na bumasag sa lahat ng ilusyon ng kanilang relasyon. Habang nakatingin sa gulat na mukha ni Carlo, idineklara ni Lia na tapos na ang lahat. Binigyang diin niya na hindi kailanman magiging karapat-dapat ang pamilya nito sa kabutihan ng kanyang ama at lalong hindi karapat-dapat si Carlo sa kanyang pagmamahal. Biglang tumayo si Imelda, namumula ang mukha sa matinding galit dahil sa ginawang pagbato ni Lia. Dinuro niya ang dalaga at nagbanta na pagsisisihan ni Lia ang pagtalikod sa yaman at kapangyarihan ng kanilang pamilya. Idinagdag pa nitong walang ibang tatanggap sa isang babaeng may amang lumpo. Ngunit hindi na lumingon pa si Lia. Hindi niya inaksaya ang kanyang laway upang sumagot sa mga panlalait. Mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang hawakan ng silyang de gulong ni Eduardo. Buong lakas at buong taas noo niyang itinulak ang kanyang ama palabas ng silid. Nang makalabas sila, hinila ni Lia ang mabigat na pinto at isinara ito. Nang may matinding puwersa, nag-iwan ng isang malakas na tunog na tuluyang naghiwalay sa kanilang 2 mundo. Pagdating nila sa madilim at tahimik na basement parking lot, hindi na kinaya ni Lia ang bigat na kanina pa niya pinapasan. Pagkaparada niya ng silyang degulong sa gilid ng kanilang sasakyan, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na semento, itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at ibinuhos ang lahat ng sakit sa isang malalim at uugoy-ugoy na pag-iyak. Umiyak siya, hindi dahil nawalan siya ng mapapangasawa, kundi dahil sa matinding pagsisisi na inilagay niya ang kanyang ama sa isang sitwasyon kung saan ito ay binalahura. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad kay Eduardo sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Sinisi niya ang sarili sa pagiging bulag sa totoong pagkatao ng pamilyang muntik na niyang kabilangan. Inilapit ni Eduardo ang kanyang katawan at inabot ang ulo ng kanyang anak. Ang kanyang magaspang na palad ay marahang humaplos sa buhok ni Lia, pilit na pinapatahan ang nanginginig nitong balikat. Wala siyang binigkas na salita ng panunumbat. Tahimik lamang niyang inalo ang kanyang anak, hinahayaang ilabas nito ang lahat ng pighati hanggang sa mapagod ito. Ngunit nang itaas ni Eduardo ang kanyang paningin mula sa kanyang umiiyak na anak,
patungo sa madilim na bahagi ng parking lot. Ang kanyang maamo at mapagpatawad na mukha ay biglang nagbago. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng pasensya ngayon ay naging kasing lamig ng yelo. Ang lambing sa kanyang anyo ay unti-unting napalitan ng isang seryoso at nakakakilabot na aura. Nakita ni Eduardo ang lahat. Naramdaman niya ang bawat pang-iinsulto. At habang pinapanood niya ang paghihirap ng kanyang nag-iisang anak, isang tahimik, ngunit walang awang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na ito usapin ng simpleng pagpapatawad. Ang mga taong nanakit sa kanyang pamilya ay sumobra sa linya at sa gabing iyon, sinimulan niyang bilangin ang mga araw kung kailan niya sisingilin ang bawat patak ng alak na ipinang-insulto sa kanya. Malalim na ang gabi. Sa labas ng malaking bintana, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na tila mga bituing nakakalat sa lupa. Ngunit sa loob ng silid-aklatan ni Eduardo, binalot siya ng isang malamig at mabigat na katahimikan. Nakaupo pa rin siya sa kanyang silyang de gulong. Hindi pa rin niya hinuhubad ang kanyang puting polo. Ang pulang alak na inihagis ni Imelda kanina ay tuluyan ng natuyo sa tela, nag-iwan ng malalaking bahid na tila mga lumang patak ng dugo na tumagos hanggang sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng kanyang malapad na mesa, nagawa sa maitim na kahoy naglalabas ng maputlang liwanag ang screen ng kanyang tablet. Tinitigan ni Eduardo ang imaheng paulit-ulit na nag-play sa screen. Ito ang palihim na kuha ni Eileen, ang mapagkunwaring kaibigan ni Imelda. Marahil ay inakala ni Eileen na ang pag-upload niya ng video ng patago sa isang sikat na social media platform ay magiging katatawanan lamang sa kanilang maliit na sirkulo ng mga matapobreng donya. Ngunit mabilis itong kumalat na parang apoy sa tuyong kagubatan. Mababasa sa screen ang libu-libong komento mula sa mga taong hindi nila kilala. Ang sambayanan ay nagpupuyo sa galit dahil sa kawalang hiyaang ipinakita ni Imelda sa isang amang naka-wheelchair at sa tahasang pagbabaliwala ni Arturo at Carlo sa dangal ng isang tao. Ang pangalan ng pamilya ni na Carlo ay unti-unti nang kinakaladkad sa putikan ng sarili nilang kayabangan. Ngunit habang pinapanood ni Eduardo kung paano bumagsak ang alak sa kanyang sariling mukha sa video, walang anumang bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Hindi siya umiyak, hindi siya nagpakawala ng buntong hininga. Kalmado siya, isang nakapangingilabot na kalmado na nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Pinindot niya ang pangalan ng isang tao na hindi niya madalas tawagan sa ganitong oras ng gabi. Makalipas ang ilang sandali ng paghihintay, sinagot ang linya. Sa kabilang dulo ay si Richard ang punong tagapagpaganap at pinagkakatiwala ang kanang kamay ni Eduardo sa kanyang lihim na imperyo ng negosyo. Ang boses ni Richard ay nanginginig sa matinding galit at pagkagulat. Puno ng paggalang niyang tinawag si Eduardo bilang kanyang tagapangulo at humingi ng pahintulot na gumawa agad ng hakbang. Nakita na rin pala ni Richard ang kumakalat na video at hindi niya matanggap na ang taong nagahon sa kanya mula sa kahirapan, ang taong tinitingala ng buong industriya, ay babastusin lamang ng mga taong itinuturing niyang mga insekto sa negosyo. Nag-alok si Richard na gamitin ang kanilang impluwensya upang pabagsakin ang kumpanya ni Arturo sa mismong gabing iyon. Sinabi niyang isang utos lamang ni Eduardo at kinabukasan ay wala nang babalikang opisina ang pamilyang nanakit sa kanila. Kalmadong pinigilan ni Eduardo ang emosyonal na pagsabog ng kanyang tauhan. Sa isang malamig at tuwid na boses, ipinaliwanag ni Eduardo na hindi sila gagamit ng maruming taktika o anumang hakbang na labas sa batas. Hindi nila kailangang bumaba sa antas ng mga taong walang modo. Ang gagamitin nila ay ang mismong sistemang ipinagmamalaki ni na Arturo, ang negosyo, ang pera at ang kapangyarihang unti-unting sisip-sip sa kanilang kayabangan. Iniutos ni Eduardo ng may diin at buong linaw simulan ang pagbawi
sa lahat ng pribilehiyong palihim nilang ibinigay sa kumpanya ni Arturo. Iniutos niyang putulin ang mga linya ng supply ng sangkap sa mga pabrika ng pagkain nito, kanselahin ang mga nakatakdang pamumuhunan at ipasuri sa mga kaalyadong bangko ang mga pautang ng pamilya upang agarang singilin. Wala silang iiwang kahit isang butas. Hahayaan nilang maranasan nina Imelda at Arturo kung paano gumuho ang palasyong itinayo nila mula sa pera ng ibang tao. Sumang-ayon si Richard nang walang pag-aalinlangan. Bago ibaba ang linya, naramdaman ni Richard ang matinding bigat sa huling sinabi ng kanyang boss. Sinabi ni Eduardo na ang presyo ng bawat patak ng alak at bawat luha ng kanyang anak ay babayaran nila ng lahat ng meron sila hanggang sa matutunan nilang yumuko sa mga taong dati nilang tinatapakan. Nang mamatay ang tawag, ibinaba ni Eduardo ang telepono. Tiningnan niya muli ang madilim na syudad. Ang kanyang isipan ay malinaw. Hindi ito isang simpleng pagganti. Ito ay isang pagtuturo ng leksyon tungkol sa tunay na kahulugan ng utang na loob at dangal, mga konseptong matagal nang kinalimutan ng mga taong nabubulag sa kinang ng ginto. Kinaumagahan sumikat ang araw na tila ba walang malagim na nangyari noong nakaraang gabi. Bumangon si Leah mula sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay pamamaga at mabigat dahil sa magdamag na pag-iyak. Bawat hakbang niya palabas ng kanyang kwarto ay puno ng panghihina. Inaasahan niyang madadatnan niya ang kanyang ama na nalulungkot o nagkukulong sa silid dahil sa matinding kahihiyang sinapit nito. Ngunit nang makalapit siya sa kusina, natigilan si Leah. Ang mainit at pamilyar na amoy ng sinangag na bawang at piniritong tosino ay pumuno sa buong bahay. Sa gitna ng kusina, naroon si Eduardo sa kanyang silyang de gulong. Hawak nito ang isang sandok at maingat na naghahanda ng almusal. Ang kanyang puting polo na may mantsa kagabi ay pinalitan na ng isang malinis at maayos na damit. Nang maramdaman ni Eduardo ang presensya ng kanyang anak, lumingon siya at binigyan si Leah ng isang masigla at buong pusong ngiti. Ang kanyang muka ay maaliwalas, walang bakas ng hinanakit o galit. Masuyo niyang inanyayahan si Leah na umupo at kumain. Sinasabing nagluto siya ng paborito nitong almusal para magkaroon ito ng lakas para sa bagong araw. Hindi napigilan ni Leah na muling maluha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang ama. Niyakap niya si Eduardo mula sa likuran at ibinaon ang kanyang mukha sa balikat nito. Pinunasan ni Eduardo ang mga luha ni Leah at tahimik na inalo ang dalaga. Sinasabing magiging maayos ang lahat at hindi na siya kailanman masasaktan ng mga taong iyon. Kumain si Leah na may payapang puso, naniniwalang ang ngiti ng kanyang ama ay tanda ng pagpapatawad at paglimot sa nangyari. Ngunit hindi niya alam ang lalim ng isipan ng lalaking kaharap niya. Habang hinihiwa ni Eduardo ang karne sa kanyang plato na may kalmado at banayad na galaw, sa labas ng kanilang tahimik na tahanan, ang hindi nakikitang bitag na kanyang inilatag kagabi ay nagsimula nang sumakal sa leeg ng pamilyang uminsulto sa kanila. Ang unang alon ng bagyo ay paparating na at wala nang anumang makakapigil sa pagbagsak ng kaharian ni na Carlo. Ang isang sikat na coffee shop sa gitna ng Makati ay napuno ng halimuyak ng mamahaling kape at matatamis na tinapay. Sa isang sulok na pinalilibutan ng mga salaming bintana na nagpapakita ng magarang syudad, nakaupo si Imelda. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan at kumaring si Eileen at dalawa pang babaeng kabilang sa kanilang eksklusibong sirkulo ng mga donya. Ang kanilang mesa ay puno ng mga tasa ng espresso at maliliit na cake, habang ang kanilang mga mamahaling bag ay nakapatong sa isang hiwalay na upuan na tila mga tropeo ng kanilang antas sa lipunan. Kagabi pa lamang ay nag-post si Eileen ng palihim niyang video ng pamamanhikan
At sa umagang ito ang video ay nag-viral sa buong bansa. Ngunit sa halip na mahiya itinuturing ito ni Imelda bilang isang pagkakataon upang ipagmalaki ang kanyang nagawang pagtatanggol sa karangalan ng kanilang pamilya. Ikinukwento niya sa kanyang mga kaibigan nang may mataas na boses at punong-puno ng pagmamayabang kung paano niya sinabuyan ng alak ang isang lumpo. Ipinagdiinan niyang ginawa lamang niya iyon dahil hindi nararapat ang mga taong tulad ni Eduardo at Leah na makihalubilo sa mga tulad nila. Idinagdag pa niya na ang mga ganoong klaseng tao ay walang pakinabang sa lipunan kundi ang maging pabigat. Ngumiti si Eileen at tumangot-tangot tila sumasang-ayon at pinalalakas pa ang loob ng kanyang kaibigan na naniniwalang tama ang lahat ng ginawa nito. Ang dalawa pang babae sa mesa ay nagpalitan ng makahulugang tingin, ngunit sa huli ay nakitawa rin sila, natatakot na sila naman ang maging sentro ng panlalait ng pinakamaingay nilang kasama. Hindi alam ni Imelda na ang pagtawa niya sa sandaling iyon ay ang huling pagkakataong makakaramdam siya ng kapangyarihan. Sa parehong oras sa isang malawak na opisina sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo si Don Arturo sa kanyang malaking silyang gawa sa balat. Ang kanyang mesa ay gawa sa mamahaling kahoy at napupuno ng mga papeles na naglalaman ng mga kontrata mula sa iba't ibang malalaking pamilihan sa bansa. Kakatapos lamang niyang uminom ng kape na inihanda ng kanyang sekretarya, pakiramdam niya ay hari siya ng mundo matapos mapigilan ng pamamanhikang sa tingin niya ay magpapadilim lamang sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit ang kapayapaan sa opisina ni Arturo ay mabilis na nabasag. Bumukas ng mabilis at pilit ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang kanyang vice president para sa operasyon. Namumutla ang buong muka at pawisan. Kahit na nakasindi ang aircon sa pinakamababang temperatura, bit-bit nito ang isang makapal na patong ng dokumento at nanginginig na inilapag iyon sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang boses ng tauhan nang sabihin nito na 3 malalaking chain ng supermarket na siyang bumibili ng 80% ng kanilang produkto ang biglaang nagpadala ng formal na sulat upang kansilahin ang lahat ng kanilang kontrata nang walang abiso. Wala silang ibinigay na malinaw na dahilan liban sa pagbanggit nila ng pagkasira ng imahe ng brand at kawalan ng tiwala sa pamunuan. Ipinagbawal na rin umano ng mga supermarket na ilagay sa kanilang mga istante ang kahit anong produktong may tatak ng kumpanya ni Arturo simula sa araw ding iyon. Napatayo si Arturo mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mukha ay biglang pumula sa matinding galit. Itinapon niya ang mga papel sa sahig at marahas na sinumbatan ang kanyang vice-presidente dahil sa kawalan nito ng kakayahang ayusin ang problema. Sumigaw siyang hindi maaari ang ganitong biglaang pagkaputol ng mga kontrata dahil may mga pinirmahan silang kasunduan. Ipinilit niyang isa lamang itong reaksyon ng mga kumpanya sa kumakalat na video at mabilis din itong huhupa kung pababayaan lamang nila ang mga bashers sa internet. Inutusan niya ang tauhan na tawagan ang mga CEO ng nasabing mga supermarket dahil sigurado siyang pakikinggan ng mga ito ang isang malaking kliyenteng katulad niya. Ngunit hindi tumigil ang masamang balita. Pumasok naman ang pinuno ng kanilang departamento sa pananalapi, may dalang tablet na nagpapakita ng isang graph na bumubulusok pababa. Sinabi nitong 2 pangunahing bangko kung saan sila may pinakamalaking utang ang nag-freeze sa kanilang mga linya ng kredito. Hindi na sila maaring umutang upang tustusan ang pagpapatakbo ng mga pabrika at idineklara ng mga bangko na kailangan nilang bayaran ng buo ang kanilang utang sa loob ng 7 araw dahil sa paglabag sa kasunduan tungkol sa pananatili ng magandang reputasyon ng kumpanya. Nanghina ang mga tuhod ni Arturo. Bumagsak siya pabalik sa kanyang silya, hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Sa loob lamang ng isang umaga, ang kanyang buong imperyo
na itinayo niya sa loob ng 20 taon ay inaatake mula sa lahat ng direksyon. Wala siyang nakikitang malinaw na kalaban, ngunit ramdam niya ang bigat ng isang higanting kamay na patuloy na sumasakal sa kanyang leeg. Bumalik ang eksena sa coffee shop. Kasalukuyang inaabot ni Imelda sa waitress ang kanyang itim na credit card na itinuturing niyang simbolo ng kanyang yaman upang bayaran ang kanilang naging bill. Patuloy pa rin ang kanyang masayang pag-uusap kina Eileen tungkol sa susunod nilang paglalakbay sa Europe upang mag-shopping ng mga bagong damit at sapatos para sa darating na taglagas. Bumalik ang waitress makalipas ang ilang sandali na kayuko at tila nahihiya habang ibinabalik ang card kay Imelda. Sinabi nito sa pinakamahinahon nitong boses na hindi tinanggap ng makina ang kanyang card at nakasaad na ito ay tinanggihan ng bangko. Namula si Imelda sa inis, dinukot ang isa pang gintong credit card mula sa kanyang wallet at padabog itong inabot. Sinisi niya ang hotel sa pagkakaroon ng sirang makina at iginiit na walang problema ang kanyang account dahil milyon-milyon ang nakadeposito roon. Ngunit muli, hindi gumana ang ikalawang card. Hanggang sa ikatlo, ikaapat at ikalimang card, lahat sila ay biglang inalis ng pribilehiyo. Ang tatlong donyang kasama ni Imelda, kasama na si Eileen ay nagkatinginan at unti-unting lumayo mula sa pagkakadikit kay Imelda. Puno ng kahihiyan na kinuha ni Imelda ang mga baraha, tinawagan ang kanyang asawang si Arturo at ibinuhos dito ang lahat ng galit dahil sa nangyayari. Subalit sa kabilang linya wala siyang narinig kundi ang galit na sigaw ng kanyang asawa na nag-utos sa kanya na umuwi kaagad dahil bumabagsak na ang kanilang buong pamilya. Walang pamasahe, walang pambayad inako ni Eileen ang kanilang bill, ngunit ang tingin nito kay Imelda ngayon ay puno na ng paghamak. Ang kaibigang pumuri sa kanya kanina ay nagmamadaling umalis, iniiwan siya sa gitna ng coffee shop. Si Imelda, na minsang naging reyna ng pambabastos ngayon, ay hindi magawang itaas ang kanyang mukha sa kahihiyan. Sa labas ng coffee shop natataranta at nakayuko pinilit ni Imelda na tumawag ng taxi habang nanginginig ang mga kamay. At habang tinitingnan niya ang kanyang mga mamahaling singsing, isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niya kung may kinalaman ba ito sa matandang lumpo na sinabuyan niya ng alak. Nang hapong yon, isang mamahaling sasakyan ang biglang pumarada sa tapat ng simpleng bahay ni Nalia. Bumaba mula rito si Carlo. Gulo-gulo ang buhok, lukot ang damit at ang kanyang pormalidad ay pinalitan ng isang desperadong mukha. Wala na ang lalaking mapagmataas kagabi. Ang naroroon na lamang ay isang duwag na anak na handang ipagpalit muli ang dangal para iligtas ang sariling balat. Tiningnan niya ang pinto ni Nalia. Kinakapa ang mga huling salita ng kasinungalingan na gagamitin niya upang linlangin muli ang babaeng kanyang tinalikuran. Mabigat ang kalangitan ng hapong iyon, tila nagbabadyang bumuhos ang isang malakas na ulan. Kasalukuyang inilalabas ni Lia mula sa garahe ang kanilang lumang sedan upang mamili ng mga gamot at sariwang prutas para sa kanyang ama. Payapa ang kanyang isipan matapos ang masayang almusal nila kaninang umaga. Nakapagdesisyon na siyang ibaon sa limot ang bangungot ng nakaraang gabi at simulan ang panibagong pahina ng kanilang buhay na malayo sa mapanlait na pamilya ni Carlo. Ngunit bago pa man niya mabuksan ng tuluyan ang gate ng kanilang bakuran, isang itim at mamahaling SUV ang biglang humarang sa kanyang daanan. Mula sa loob ng sasakyan ay nagmamadaling bumaba si Carlo. Wala na ang maayos na pagkakatiklop ng kanyang buhok at ang perpektong plansa ng kanyang signature polo. Gusot ang kanyang damit, nanginginig ang kanyang mga kamay at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na tila hindi ito nakatulog buong gabi. Lumapit si Carlo sa kotse ni Lia at mabilis na hinarangan ang pintuan nito upang hindi makalabas ang dalaga.
Hiningal siyang nakatitig kay Leah mula sa labas ng bintana. Binuksan ni Leah ang pinto nang may matinding inis at tuluyang hinarap ang lalaking nagpamukha sa kanya kung gaano kabilis magbago ang pag-ibig kapag nasusubok ng katayuan sa lipunan. Sa halip na humingi ng tawad para sa pambabastos ng kanyang ina kagabi, iba ang lumabas sa bibig ni Carlo. Sa isang nagmamadali at pilit na nagmamakaawang boses, sinabi niya kay Leah na kailangan nitong gumawa ng isang pampublikong pahayag ngayon din. Inutusan niya si Leah na gumawa ng video at ipaliwanag sa social media na ang nangyari kagabi ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan lamang ng dalawang pamilya. Idinagdag pa niyang kailangang linawin ni Leah na si Eduardo ang naunang naging arogante kaya umabot sa ganoong reaksyon ang kanyang ina. Hindi makapaniwala si Leah sa kanyang naririnig. Tiningnan niya si Carlo na parang isang halimaw na nagbabalat kayong tao. Sa halip na makonsensya sa pagkasira ng dangal ng kanyang ama, ang inaalala pa rin ni Carlo ay ang pagkontrol sa opinyon ng publiko upang isalba ang bumabagsak nilang negosyo. Nakita ni Carlo ang panlalamig sa mga mata ni Leah, kaya binago niya ang kanyang taktika. Sinubukan nitong hawakan ang mga kamay ng dalaga, ginagamit ang kanyang pamilyar na malambot na boses na minsan nang bumihag sa puso ni Leah. Sinabi niya na ginagawa lamang niya ito para sa kinabukasan nilang dalawa. Iginiit niya na kung hindi malilinis ang pangalan ng kanilang kumpanya, pareho silang mawawalan ng marangyang buhay pagkatapos ng kasal. Binanggit pa ni Carlo na dapat na raw magparaya si Leah dahil simula pa lang naman daw ay alam na nitong isang pabigat ang kondisyon ng kanyang ama sa pagpasok nito sa alta sosyedad, kaya utang na loob na raw ni Leah na ayusin ang gulong ito para hindi tuluyang masira ang reputasyon ng pamilya ng lalaki. Ang mga salitang yon ang tuluyang pumutol sa natitirang hibla ng pasensya ni Leah. Ang lalaking ito ay hindi lamang isang duwag. Isa rin siyang bihasang manloloko na sinusubukang baligtarin ang katotohanan upang palabasin na sila pa ang may kasalanan sa pang-aaping natanggap nila. Ginamit pa nito ang salitang utang na loob upang ipamukha sa kanya na isang malaking pabor ang pakasalan siya. Lumbilya ang matinding galit sa dibdib ni Leah. Marahas niya natango, hinablot ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Carlo. Umikot siya ng mabilis at bago pa man makapagsalita muli ang lalaki, ibinagsak niya ang kanyang kanang palad ng buong lakas at bilis sa pisngi nito. Ang matinding pagtama ng palad ni Leah sa mukha ni Carlo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Napalingon ang mukha ni Carlo sa lakas ng impact. Naiwan ang pulang marka ng 5 daliri sa kanyang mapuputlang pisngi. Napahawak siya sa kanyang mukha na lalaki ang mga mata. Sa gulat hindi makapaniwalang ang babaeng palaging mahinhin at masunurin ay magagawang saktan siya ng pisikal. Tiningnan ni Leah si Carlo nang may nakakapasong panunumbat. Habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa mukha ng lalaki, sinabi niya ng malakas at buong tapang na hindi niya kailanman ipagpapalit ang dangal ng kanyang ama sa anumang yaman na maiaalok nila. Ipinaalala niya kay Carlo na ang kapansanan ng kanyang ama ay bunga ng pagliligtas ng buhay, habang ang kapansanan ni Carlo at ng buong pamilya nito ay nasa kanilang bulok na pagkatao at kaluluwa. Idineklara ni Leah na wala siyang utang na loob sa mga taong walang konsensya. Inutos niya kay Carlo na umalis at huwag na huwag nang babalik pa dahil sa pagkakataong ito, siya na ang nandidiri sa pagkatao ng pamilya ng lalaki. Upang patunayan na wala na siyang pakialam, pumasok si Leah nang mabilis sa loob ng kanilang bahay at kinuha ang isang kahon na naglalaman ng mga regalong ibinigay sa kanya ni Carlo, noon mga mamahaling relo, pabango at mga bag. Lumabas siya muli at walang habas na ibinuhos ang lahat ng laman ng kahon sa gitna ng kalsada mismo sa paanan ni Carlo. Ang mga mamahaling gamit ay nagkawatak-watak sa maalikabok na semento
sa harap mismo ng iilang kapitbahay na nagsisimula ng manood sa labas ng kanilang mga bakuran. Nakatayo lamang si Carlo, ang kanyang mukha ay halot sumabog sa pinaghalong sakit-galit at matinding kahihiyan. Gusto niyang gumanti ng salita, ngunit nang makita niya ang mga kapitbahay na nakatingin at nagbubulungan habang hawak ang kanilang mga telepono, umurong ang kanyang dila. Nagmadali siyang sumakay sa kanyang SUV, halos madapa sa paghakbang dahil sa pagmamadali at pinaandar ang sasakyan nang mabilis palayo sa lugar na yon. Habang umaalis ang sasakyan ni Carlo, hindi alam ng pamilya nila na mas matinding bagyo pa ang sasalubong sa kanila pag-uwi. Sa sandaling iyon, isang pangkat ng mga kinatawan mula sa bangko, kasama ang ilang opisyal ng korte, ay kasalukuyan ng naglalagay ng malalaking karatula sa labas ng kanilang marangyang mansyon. Ang mga karatulang iyon ay nagpapahayag ng formal na pagsisimula ng pagkumpiska sa kanilang ari-arian dahil sa kawalan ng kakayahang magbayad ng kanilang mga utang. Sa loob lamang ng 7 araw, matapos ang mapagmataas na pagbuhos ng alak ni Imelda, ang lahat ng kanilang kayamanan, kumpanya negosyo, at ang mansyong pinagmamalaki nila sa buong lipunan ay sunod-sunod na gumuho na, parang mga kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Ang pamilyang palaging nakatingala sa langit ay malapit ng matutong gumapang sa putik. Isang malamig at mapanglaw na umaga ang bumalot sa matataas na gusali ng Makati. Sa labas ng malaking salaming pinto ng isa sa mga pinakamakapangyarihang kumpanya ng pamamahagi ng pagkain sa Pilipinas, nakatayo ang 3 figurang tila mga multong nilamon ng syudad. Sila sina Arturo, Imelda at Carlo. Ang mararangyang damit na minsan nilang ipinagmalaki sa lahat ng pagtitipon ng alta sosyedad ay ngayon ay gusot-gusot na, at ang kanilang mga mukha na dati nakataas sa ere ay ngayon ay nakayuko sa pagod at matinding kawalan ng pag-asa. 7 araw pa lamang ang nakalipas mula nang mangyari ang matinding insulto sa pamamanhikan, ngunit para sa pamilya ni na Arturo, tila 7 taon na silang pinaparusahan sa impyerno. Ang kanilang malaking kumpanya na dati umaapaw sa mga empleyado at masiglang operasyon ay ngayon ay isa na lamang tahimik na sementeryo ng mga abandonadong mesa at patay na mga makina. Ang mga huling tauhan na nanatili sa kanila ay nagmamadaling nag-empake ng kani-kanilang mga gamit at naglakad palabas nang hindi man lang nagpapaalam o lumilingon pabalik. Wala na silang ibang matakbuhan. Ang mga taong minsan nilang tinawag na mga kaibigan, ang mga kasosyo sa negosyo na madalas nilang painumin ng mamahaling alak, at ang mga kumare ni Imelda sa mga eksklusibong club ay lahat biglang naging abala o sadyang hindi na sinasagot ang kanilang mga tawag. Nanghina ang mga tuhod ni Arturo nang mapagtanto niyang ang lahat ng kanyang koneksyon ay nakabuhol lamang sa kanyang pera. At nang mawala ito, naglaho rin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya naroon sila sa harap ng napakataas na gusali ng nag-iisang kumpanyang maaari sanang sumalba sa kanila mula sa tuluyang pagkabangkarote. Ang kumpanyang ito, na pagmamay-ari ng isang lihim at makapangyarihang tagapangulo, ang huling hibla ng pag-asa ni Arturo upang makiusap na huwag munang bawiin ang malaking pautang at ibalik ang linya ng kanilang supply. Ngunit ang kanilang pagmamakaawa ay natapat sa isang matigas na pader. 3 araw na silang pabalik-balik sa lobby ng gusali. Sa unang araw, pilit pa nilang ipinapakita ang kanilang natitirang kayabangan, umaaktong parang mga VIP na dapat unahin ng mga receptionist. Ngunit sa paglipas ng mga oras at sa walang katapusang pagtanggi ng opisina ng tagapangulo, naharapin sila dahil umano sa kawalan ng appointment ang kanilang kayabangan ay unti-unting nadurog. Sa 3 araw, umabot sila sa sukdulan ng kanilang paghihirap. Dahil na-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts at kinumpiska na ng bangko ang kanilang bahay, pati na ang mga sasakyan, wala na silang sapat na pera kahit para man lang umupa ng isang murang hotel.
Naupo si Imelda sa malamig na semento malapit sa pasukan ng gusali. Ang kanyang mamahaling sapatos ay naputikan na at ang kanyang buhok, na dating perpektong nakalatag, ay ngayon ay nakadikit sa kanyang noo dahil sa pawis at alikabok ng lansangan. Para maibsan ng gutom bumili si Carlo ng murang tinapay mula sa isang kalapit na convenience store gamit ang mga huling barya sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ang tinapay sa kanyang mga magulang, si Imelda na minsang nandidiri sa pagkaing hindi isinilbi sa mga pilak na pinggan, ay kinagat ang malamig na tinapay habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang panlasa ng tinapay ay hinaluan ng mapait na katotohanan ng kanilang pagbagsak. Sa kabilang banda si Arturo ay nakasandal sa pader, ang kanyang paningin ay nawawala sa kawalan. Hindi niya lubos maisip kung paano gumuho ng ganoon kabilis ang kanyang buong buhay. Wala siyang nakikitang malinaw na dahilan, kundi ang isang hindi maipaliwanag na puwersa na kusang sumisira sa bawat pundasyon ng kanyang negosyo. Wala silang ideya na ang mismong taong dinuraan nila ng alak ay ang taong may hawak sa kapalaran ng buong industriyang ginagalawan nila. Magtatanghali na nang biglang bumukas ang salaming pinto ng lobby at lumabas ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Ito ay si Richard, ang punong tagapagpaganap ng kumpanya at ang naging boses ng lihim na tagapangulo. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, at ang kanyang mga galaw ay puno ng awtoridad na hindi mabasag. Agad na tumayo sina Arturo, muntik pang matumba dahil sa panginginig ng mga binti sanhi ng matinding pagod at gutom. Mabilis silang lumapit kay Richard. Hinawakan ni Arturo ang manggas ng suit ng lalaki at nagsimulang magmakaawa nang walang anumang natitirang dangal sa kanyang boses. Sinabi niya kay Richard na handa silang ibigay ang anumang bahagi ng kumpanya, handa silang lumuhod kung maaari lamang silang mabigyan ng kahit 5 minutong pakikipag-usap sa tagapangulo. Tiningnan lamang ni Richard ang pamilya na parang mga insekto na nakaharang sa kanyang daanan. Subalit bago pa man bumagsak sa pagkadismaya sina Arturo, nagbago ang ihip ng hangin. Inalis ni Richard ang kamay ni Arturo sa kanyang damit ng dahan-dahan. Sa isang boses na malalim at malamig na parang yelo, sinabi niya sa kanila na pumayag ang tagapangulo na tanggapin sila sa kanyang opisina sa mismong sandaling ito. Nanlaki ang mga mata ni Imelda at biglang nagliwanag ang mukha nito, tila nakakita ng himala mula sa langit. Pilit niyang inayos ang kanyang buhok at pinunasan ng dumi sa kanyang palda, muling ibinabalik ang maliit na piraso ng kanyang kayabangan sa pag-asang maisasalba niya ang kanyang marangyang buhay. Si Carlo ay huminga ng malalim at tumango ng paulit-ulit kay Richard bilang pasasalamat. Si Arturo naman ay napahagulgol sa tuwa at agad na nag-utos sa kanyang asawa at anak na umayos dahil kaharap na nila ang pag-asa ng kanilang pamilya. Tumalikod si Richard at nag-umpisang maglakad patungo sa pribadong elevator ng gusali. Sinesenyasan ang tatlo na sumunod. Walang kaalam-alam ang pamilya ni Arturo na ang pag-asang kanilang inaasahan sa itaas ng gusaling iyon ay hindi isang kaligtasan. Ang pinto ng elevator ay bumukas at pagpasok nila sa loob, ang malalaking bakal na pinto ay sumara ng tuluyan. Ang pakiramdam ng pagsara ng pinto ay nagbigay kay Arturo ng isang kakaibang kilabot. Sa kanyang batok, isang kutob na hindi niya maipaliwanag. Hindi nila alam na habang umaangat sila sa pinakamataas na palapag, papalapit sila ng papalapit sa isang katotohanang magpapaguho ng buong mundo nila. At ang silid na kanilang papasukan ay hindi isang opisina ng kaligtasan, kundi ang mismong pugad ng leon. Ang pribadong elevator ay mabilis at tahimik na umangat patungo sa pinakamataas na palapag ng gusali. Sa loob ng makipot na espasyo ang katahimikan ay nababasag lamang ng malakas na paghinga ni na Arturo, Imelda at Carlo. Ang bawat numero na lumalabas sa display ng elevator ay tila nagdaragdag ng bigat sa kanilang mga dibdib.
Habang ang metal na kahon ay patuloy na umaakyat ang kanilang pag-asa, ay humahalo sa isang lumalaking takot sa hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa tuktok. Nang sa wakas ay huminto ang elevator, isang malumanay na tunog ang narinig. Bago bumukas, nang dahan-dahan ang mga pinto, isang malawak at marangyang pasilyo ang bumungad sa kanila. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol at ang mga dingding ay pinalamutian ng mga obra maestra ng mga kilalang pintor. Sa dulo ng mahabang pasilyo ay may isang dambuhalang pintuan na gawa sa maitim at antigong kahoy ng Nara. Ito ang pinto patungo sa opisina ng tagapangulo. Humarap si Richard sa kanila. Ang kanyang mukha ay kasing seryoso at kasing tigas pa rin ng bato. Sinabi niya sa isang formal na tono na maaari na silang pumasok at pagkatapos ay tumalikod siya at iniwan silang tatlo sa harap ng malaking pinto. Habang papalayo ang mga yapak ni Richard, ang bawat isa sa pamilya ni Arturo ay napalunok. Nagkatinginan sila at sa mga mata ng bawat isa ay mababasa ang parehong pangamba at desperasyon. Si Arturo, bilang ulo ng kanilang pamilya, ang unang humakbang. Inabot niya ang malamig na hawakan ng pinto. Nag-alinlangan siya ng isang sandali, huminga ng malalim, at pagkatapos ay marahang itinulak ang mabigat na pinto. Isang maluwag na silid ang sumalubong sa kanila. Ang isang buong dingding ng opisina ay gawa sa salamin mula sa sahig hanggang sa kisame na nagpapakita ng isang malawak at nakamamanghang tanawin ng buong siyudad ng Makati. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay pumapasok sa loob ng silid, nagbibigay liwanag sa bawat mamahaling kasangkapan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang malaki at eleganteng mesa at sa likod nito ay may isang mataas na silyang de opisina na nakatalikod sa kanila. Ang taong nakaupo roon ay nakatingin sa labas ng bintana, tila pinagmamasdan ang kanyang kaharian. Hindi pa man nila nakikita ang mukha ng tagapangulo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Arturo. Yumuko siya ng napakababa, halos sumayad na ang kanyang noo sa sahig. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang kanyang pagiging don, ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang nakakaawang pagmamakaawa ng isang taong wala nang natitirang pag-asa. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi niyang handa siyang gawin ang lahat. Handa siyang ilimos ang kanyang buhay, mabigyan lamang sila ng isa pang pagkakataon. Sumunod na yumuko si Imelda, ang babaeng minsang nanlait, sa isang lumpo dahil sa kanyang hitsura. Ang kanyang mga kamay na dati matapang na humawak sa baso ng alak ay ngayon ay magkadikit na parang isang nagdarasal na santa. Sinabi niyang ipinapangako nilang magbabago basta't wag lamang bawiin ang kanilang negosyo dahil ito na lamang ang natitira sa kanila. Habang ang mag-asawa ay nasa sahig na, nagmamakaawa si Carlo naman ay nakatayo sa likuran nila nakayuko at hindi magawang itaas ang kanyang tingin. Ang bawat salita ng kanyang mga magulang ay tumatagos sa kanyang puso. Ipinaaalala sa kanya ang kanyang sariling karuwagan at kawalan ng silbi noong gabing iyon ng pamamanhikan. Naghari ang isang mahaba at nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng oras sa isang antigong orasan sa dingding. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanilang mga dibdib, pinaparusahan sila sa kanilang paghihintay. At pagkatapos nagsimulang gumalaw ang silya. Dahan-dahan itong umikot paharap sa kanila, tila sinasadyang patagalin ang bawat sandali. Ang bawat pag-ikot ng silya ay nagpapakita ng isang bahagi ng katawan ng taong nakaupo roon. Una ang matikas na balikat na nababalot ng isang mamahaling suit. Pagkatapos ay ang perpektong pagkakatali ng kurbata. At sa wakas, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa braso ng silya. Tinaas ni Imelda ang kanyang luhaang mga mata upang tingnan ang mukha ng kanilang tagapagligtas.
Una, hindi niya makilala ang mukha. Ito ay isang pamilyar na mukha, ngunit ang kanyang isipan ay tumatangging kilalanin ito dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtitig, ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlaki sa matinding pagkagulat. Ang kanyang paghinga ay biglang naputol. Sinubukan niyang bumigkas ng salita, ngunit walang anumang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Napaatras si Imelda, bumagsak sa sahig sa sobrang takot. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, habang ang kanyang mukha ay namutla na parang isang bangkay. Napansin ni Arturo ang reaksyon ng kanyang asawa. Ikinunot niya ang kanyang noo at dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin mula sa sahig. Ang kanyang paningin ay dumaan sa mamahaling sapatos, sa malinis na pantalon, sa matikas na suit hanggang sa marating nito ang mukha ng taong nakaupo sa silya ng kapangyarihan. Nang makita niya ang mukha, tumigil ang mundo ni Arturo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Napanganga siya, ngunit walang salitang namutawi. Ang taong nakaupo sa harap nila, ang lihim na tagapangulo, ang taong may hawak ng kanilang buhay at kamatayan, ay walang iba kundi si Eduardo. Ang parehong tao na binaliwala nila nilait at hinamak sa pamamanhikan. Ang parehong tao na binuhusan ni Imelda ng alak sa mismong mukha. Ang lumpong itinuring nilang basura ay ang hari ng industriyang matagal na nilang sinisipsipan. Nakatago sa likod ng malaking mesa ang kanyang silyang degulong, ngunit ang kapangyarihan at awtoridad na bumabalot sa kanya ay mas matindi pa kaysa sa sino mang taong may dalawang paang nakatayo sa lupa. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit o tuwa. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim, tila tumatagos sa kanilang mga kaluluwa at hinuhusgahan ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Ibinuka ni Eduardo ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng isang nakakakilabot na bigat na yumanig sa buong silid. Sinabi niyang ang taong tinawag nilang lumpo, ang taong itinuring nilang hindi karapat-dapat, ay ang mismong taong humahawak ngayon sa lubid na nakapulupot sa kanilang mga leeg. Sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Arturo at Imelda. Hindi dahil sa nawawala nilang pera. Gumuho ang kanilang mundo dahil sa katotohanang ang taong inapakan nila ng buong buo ay ang mismong tao na kanina lamang ay niluluhuran nila para sa kanilang kaligtasan. Ang bawat salitang binitiwan ni Eduardo ay parang isang mabigat na martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa bungo ni Arturo at Imelda. Nakaluhod pa rin sila sa sahig, ngunit ngayon ay hindi na dahil sa pagmamakaawa, kundi dahil sa matinding pagkabigla na nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga utak ay pilit na pinoproseso ang isang katotohanang hindi nila kayang tanggapin. Ang lalaking kanilang hinamak ay ang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang industriya. Ang bawat sentimo na kanilang ipinagyabang sa lipunan ay nagmula pala sa awa ng taong kanilang dinuraan. Habang ang mag-asawa ay paralisado, sa kanilang kinatatayuan, ang mga mata ni Arturo ay napadako sa isang partikular na bahagi ng malawak na opisina. Sa pader na nasa likuran ni Eduardo, nakasabit ang isang malaking kwadro na gawa sa salamin. Sa loob nito, maingat na inilagay ang isang medalyon ng katapangan na ibinibigay sa mga natatanging bumbero. Sa tabi ng medalya ay isang lumang piraso ng pahayagan na nanininilaw na dahil sa katagalan. Ang larawan sa pahayagan ay malabo na, ngunit sapat pa rin upang makita ang imahe ng isang bumbero na buong tapang na sumusuong sa naglalagablab na apoy upang iligtas ang isang biktima. Tinitigan ni Arturo ang larawan. Tinitigan niya ang mukha ng bumbero na nababalot ng abo at pawis. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin sa mukha ni Eduardo.
Muli niyang tiningnan ang larawan at pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Eduardo. Paulit-ulit niyang ginawa ito at sa bawat paglipat ng kanyang paningin, isang nakakakilabot na alaala ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, isang alaala na matagal na niyang pilit na ibinaon sa limot. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Isang eksena mula sa nakalipas na 10 taon ang biglang bumalik sa kanya ng buong linaw na para bang kahapon lamang nangyari. 10 taon na ang nakalipas si Arturo ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nalugi ang kanyang unang negosyo, nilubog siya sa utang at tinalikuran siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Isang gabi sa sobrang kalasingan at kawalan ng pag-asa, napadpad siya sa isang lumang gusali. Doon sa gitna ng kanyang kalungkutan, sinadya niyang sunugin ang kanyang mga dokumento na naglalaman ng kanyang mga utang sa pag-aakalang kasama nitong masusunog ang kanyang mga problema. Ngunit ang apoy ay mabilis na kumalat at bago pa man niya namalayan ng buong gusali ay nilamon na ng apoy. Natrap siya sa loob. Ang makapal na itim na usok ay pumuno sa kanyang mga baga at ang nakakapasong init ay sumunog sa kanyang balat. Bumagsak siya sa sahig hinang-hina at handa nang tanggapin ang kanyang kamatayan. Ngunit sa gitna ng kadiliman isang anino ang lumitaw. Isang bumbero ang sumugod papasok sa nag-aapoy na impyerno. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa kapal ng usok, ngunit naramdaman niya ang malakas na mga braso nito na bumuhat sa kanya. Habang inilalabas siya ng bumbero, isang malaking piraso ng nasusunog na kisame ang biglang bumagsak mula sa itaas. Itinulak siya ng bumbero papalabas ng pinto habang ito naman ay naiwan sa loob. Sumalpok ang nagbabagang bakal sa mismong mga binti ng bumberong nagligtas sa kanya. Ang tunog ng nabaling mga buto ay humalo sa ingay ng apoy, isang tunog na nag-iwan ng isang malalim na peklat sa isipan ni Arturo. Huling nakita ni Arturo ang mukha ng bumbero habang isinasakay ito sa ambulansya. Ang mukha nito ay puno ng sakit, ngunit ang una nitong itinanong sa kanyang mga kasama ay kung ligtas ba ang lahat ng biktima sa loob. Ang mukhang iyon. Ang mukhang iyon na matagal na niyang pinipilit na kalimutan. Ang mukhang iyon na naging dahilan kung bakit siya nabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang mukha ng bumberong iyon ay ang parehong mukha na nakaupo ngayon sa kanyang harapan. Ikaw, pabulong na sabi ni Arturo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkagulat. Ikaw ang bumbero. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tinitigan lamang ni Eduardo si Arturo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang malakas na pagkumpirma sa katotohanan. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawasak ang buong pagkatao ni Arturo. Isang malakas at puno ng pighating, sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Bumagsak ang kanyang mukha sa malamig na sahig na marmol. Hinampas niya ang sahig ng kanyang mga kamao ng paulit-ulit. Ang lalaking minsan nang naging hari ng kayabangan ay ngayon ay umiiyak, na parang isang batang nawawala, puno ng pagsisisi at matinding sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Sumisigaw siya hindi dahil sa nawala niyang yaman, kundi dahil sa isang kasalanang mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Ang taong nagligtas sa kanyang buhay, ang taong isinakripisyo ang sariling mga binti para mabuhay siya, ay ang parehong taong pinabayaan niyang insultuhin, tapakan at bastusin ng kanyang sariling asawa. Napatingin si Imelda sa kanyang umiiyak na asawa at pagkatapos ay kay Eduardo. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Ang lalaking binuhusan niya ng alak ay hindi lamang isang makapangyarihang negosyante. Ito ang anghel na nagligtas sa buhay ng kanyang asawa, ang anghel na binalahura niya at tinawag na basura. Isang matinis na tili ang lumabas mula sa bibig ni Imelda. Bumagsak siya sa sahig at nawalan ng malay, hindi na kinaya ng kanyang katawan
Ang bigat ng katotohanang sumampal sa kanilang lahat. Tiningnan ni Eduardo ang walang malay na si Imelda at ang nagwawalang si Arturo sa sahig. Sa isang boses na kalmado, ngunit puno ng isang nakakapasong lamig, sinabi niya, "Hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagkawala ng aking mga binti para iligtas ang isang buhay. Ngunit sa gabing iyon, ng inyong pamamanhikan, sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsisihan ko na ang iniligtas kong buhay ay ang sayo." Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa apoy na minsan nang sumunog sa balat ni Arturo. Ito ang huling suntok na tuluyang nagpabagsak sa kanilang mga kaluluwa. Iniwan silang wasak at durog sa ilalim ng bigat ng isang utang na loob na hindi na nila kailanman mababayaran. Ang nagwawalang pag-iyak ni Arturo at ang biglaang pagkawala ng malay ni Imelda ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa marangyang opisina. Si Carlo, na mula pa kanina, ay nakatayo sa isang sulok na parang isang estatwa ay napaluhod na rin sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pagluha. Ang katotohanang sumampal sa kanila ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng pinagsama-samang problema sa negosyo na kanilang hinarap. Ang kanilang kasalanan ay hindi na lamang tungkol sa pera o reputasyon. Ito ay tungkol sa isang sagradong utang na loob na kanilang dinungisan sa pinakamalalang paraan. Lumipas ang ilang sandali bago dahan-dahang nagkamalay si Imelda. Iminulat niya ang kanyang mga mata at ang unang nakita niya ay ang malamig na mukha ni Eduardo na nakatitig sa kanya. Sa isang iglap bumalik ang lahat ng alaala at kasama nito ang isang matinding alon ng takot at kahihiyan. Hindi na siya sumigaw. Wala na siyang lakas. Ang tanging nagawa niya ay umiyak. Nang walang tunog ang kanyang katawan ay nanginginig sa sahig. Sa isang senyas mula kay Eduardo, pumasok sa silid si Richard. May dala itong isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento. Lumapit siya sa malaking mesa at inilapag ang mga papel sa harap ng naghihinagpis na pamilya. Ang bawat pahina ay isang legal na instrumento na magtatanggal sa kanila ng lahat ng bagay na minsan nilang itinuring na kanila. Ang boses ni Richard ay formal at walang emosyon habang ipinapaliwanag niya ang nilalaman ng mga dokumento. Ang unang set ng papeles ay isang kasunduan na nagsasaad na voluntaryong isinusuko nina Arturo at Imelda ang lahat ng kanilang karapatan at pagmamay-ari sa kanilang kumpanya. Kasama rito ang kanilang mga stocks, ang kanilang mga planta, ang kanilang mga sasakyan at maging ang pangalan ng kanilang brand. Sa isang pirma lamang, ang imperyong itinayo ni Arturo sa loob ng 20 taon ay mapupunta sa kamay ng taong nagligtas sa kanyang buhay. Ang ikalawang set ng papeles ay mas personal. Ito ay isang legal na kasunduan na nagsasaad na habambuhay na ipinagbabawal sa kanila kay Arturo Imelda at lalo na kay Carlo na makipag-ugnayan kay Leah sa anumang paraan. Bawal silang tumawag, mag-text, lumapit o kahit na magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng ibang tao. Ang paglabag sa kasunduang ito ay mangangahulugan ng agarang pagsasampa ng kaso at posibleng pagkakakulong. Itinulak ni Richard ang mga dokumento at isang ballpen sa gitna ng mesa. Hinintay niya ang kanilang desisyon. Walang anumang pag-aalinlangan sa mga mata ni Arturo. Para sa kanya, ang pagkawala ng kanyang kumpanya ay wala ng halaga kumpara sa bigat ng kanyang kasalanan. Inabot niya ang ballpen, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Bago siya pumirma, tumingin siya kay Eduardo. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng lungkot at pagninilay. Patawad mahinang sabi niya, isang salitang dahan-dahan niyang binitiwan. Pagkatapos sa ilalim ng linya na naglalaman ng kanyang pangalan, nilagdaan niya ang isang mahahalagang pagbabago sa kanyang buhay bilang isang negosyante. Sumunod na pumirma si Imelda. Ang kanyang pirma ay bahagyang nanginginig. Ang bawat guhit ng tinta sa papel
ay tila sumisimbolo sa pagbitaw sa dati niyang katayuan sa lipunan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, dahan-dahang kinuha ni Carlo ang kanyang telepono. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang tawagan si Lia. Umaasa siyang sa maayos na pakikipag-usap sa babaeng minsan niyang minahal ay maaari pa nilang mapag-usapan ang kanilang sitwasyon. Ngunit nang sagutin ni Lia ang tawag at narinig nito ang desperadong boses ni Carlo, isang malamig at matigas na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Sinabi ni Lia na ang kanilang kwento ay tapos na noong gabing pinili ni Carlo na manahimik habang binabastos ang kanyang ama. Sinabi niyang hindi na niya kailanman gugustuhing makita o marinig pa ang boses ng isang duwag. At pagkatapos ang tunog ng pagbaba ng tawag ay tuluyang pumutol sa huling hibla ng kanilang koneksyon. Nabitawan ni Carlo ang telepono. Bumagsak ito sa sahigang screen ay nabasag tulad ng kanyang puso at ng kanyang kinabukasan. Sa sandaling iyon, tuluyan na niyang naintindihan. Ang pagkawala ng pera at kapangyarihan ay masakit, ngunit ang pagkawala ng respeto at pagmamahal ng isang taong tunay na nagmahal sa kanya ay isang parusang habambuhay niyang dadalhin. Nang matapos ang pirmahan, tumayo si Eduardo. Sa tulong ng isang remote control, inilabas niya ang kanyang silyang de gulong. Mula sa ilalim ng mesa, gumulong siya palapit sa kanila. Ang kanyang presensya ay mas naging mabigat pa. Tinitigan niya ang 3 taong nasa harap niya na ngayon ay wala ng anumang pag-aari sa mundo. Inakala nila na ito na ang katapusan. Inakala nila na palalabasin na sila sa gusaling iyon upang harapin ang isang buhay sa lansangan. Ngunit muling nagsalita si Eduardo at ang kanyang mga salita ay muling gumulat sa kanila. Sinabi niyang bilang kapalit ng kanilang buong kooperasyon, mayroon siyang isang huling alok. Ibinabalik niya sa kanila ang kanilang bahay. Hindi bilang pag-aari, kundi bilang isang lugar na maaari nilang tirhan upang hindi sila mapunta sa kalsada. Ngunit may isang kondisyon. Ang kondisyon ayon kay Eduardo ay habang nabubuhay sila sa bahay na yon, araw-araw nilang maaalala na ang bubong sa kanilang mga ulo ay isang regalo mula sa taong minsan nilang itinuring na basura. Araw-araw ang bawat sulok ng bahay na yon ay magsisilbing isang paalala ng kanilang kayabangan at ng kabutihang loob na kanilang tinalikuran. Ang alok na yon ay hindi isang gawa ng awa. Ito ay ang pinakamabigat at pinakamatinding parusa sa lahat. Ang mabuhay araw-araw sa anino ng iyong kasalanan. Ang matulog sa ilalim ng bubong na pagmamay-ari ng iyong biktima. Ito ang korona ng kahihiyan na habambuhay nilang isusuot. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang nagiging kulay ginto, nagbibigay ng isang payapang liwanag sa loob ng silid-aklatan ni Eduardo. Ang lahat ng mga dokumento ay naayos na, ang lahat ng mga kasunduan ay napirmahan na, at ang bagyo na sumalanta sa buhay ng pamilya ni na Arturo ay tuluyan ng humupa. Sa gitna ng katahimikan, si Eduardo ay nakaupo sa kanyang silyang de gulong, nakaharap sa malaking bintana at pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw. Marahang bumukas ang pinto ng silid-aklatan at pumasok si Lia. Lumapit siya sa kanyang ama at tumayo sa tabi nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa magandang tanawin sa labas. Matagal silang hindi nagsalita. Kapwa pinakikiramdaman ang bigat ng mga pangyayaring naganap sa nakalipas na mga araw. Sa wakas, si Lia ang unang bumasag sa katahimikan. Sa isang boses na malumanay at puno ng pagtataka, tinanong niya ang kanyang ama kung bakit sa kabila ng lahat ng sakit at kahihiyang idinulot sa kanila, ay pinili pa rin nitong ibalik ang bahay sa pamilya ni na Arturo. Sinabi ni Lia na nasa kamay na ni Eduardo ang kapangyarihan upang tuluyan silang durugin, upang iparanas sa kanila ang matulog sa lansangan, ngunit hindi niya ito ginawa. Hindi agad sumagot si Eduardo. Patuloy lamang siyang nakatingin sa papalubog na araw. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuntong hininga siya
at nagsalita sa isang boses na malalim at puno ng karunungan. Ipinaliwanag niya kay Leah na ang tunay na layunin ng paghihiganti ay hindi upang maging katulad ng mga taong nanakit sa iyo. Ang pagganti ayon sa kanya ay isang paraan upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong dangal, hindi upang ibaba ang iyong pagkatao sa kanilang antas. Sinabi niyang kung hahayaan niyang mamuhay sa lansangan sina Arturo, wala siyang ipinagkaiba sa kanila na handang mang-api ng mga taong nasa ibaba. Ang tunay na lakasan niya ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang kaya mong pabagsakin, kundi sa kung gaano karaming beses mong kayang maging mas mabuting tao kaysa sa kanila. Habang pinakikinggan ni Leah ang mga salita ng kanyang ama, isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay napuno ng isang bagong antas ng paggalang at paghanga para sa lalaking nagpalaki sa kanya. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang bayani dahil sa pagsasakripisyo ng kanyang mga binti. Siya ay isang bayani dahil sa kanyang hindi matitinag na paninindigan sa kung ano ang tama, kahit na mayroon siyang lahat ng dahilan upang maging malupit. Ang pamilya ni na Arturo ay hindi na kailanman bumalik sa kanilang dating marangyang buhay. Nanirahan sila sa bahay na ibinalik sa kanila, ngunit ang bawat sulok nito ay isang paalala ng kanilang pagbagsak. Ang malawak na hardin ay hindi na naalagaan ng malaking swimming pool ay natuyo, at ang garahe na dati puno ng mga mamahaling sasakyan ay nanatiling walang laman. Si Imelda ay hindi na lumalabas upang makipagsosyalan. Ang mga alahas at mamahaling damit na dati niyang ipinagmamalaki ay isa-isang naibenta upang may maipambili sila ng pagkain. Ang babaeng minsang naging reyna ng panlalait ay ngayon ay natutong yumuko habang namimili sa isang maliit na palengke sa kanilang lugar. Si Arturo naman ay ginugol ang natitirang mga araw ng kanyang buhay sa loob ng kanyang opisina sa bahay, hindi upang magtrabaho, kundi upang magmuni-muni. Araw-araw niyang tinititigan ang kanyang sarili. Sa salamin, tinatanong ang kanyang sarili kung paano niya nagawang talikuran ang taong nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Ang pagsisisi ay naging kanyang anino, isang parusang mas mabigat pa kaysa sa pagkawala ng lahat ng kanyang yaman. Si Leah sa kabilang banda ay natagpuan ng isang bagong layunin sa buhay. Sa halip na maghanap ng bagong pag-ibig, itinuon niya ang kanyang panahon at lakas sa pagtulong sa kanyang ama sa pamamahala ng isang pundasyon na kanilang itinatag. Ang pundasyong ito ay naglalayong tulungan ang mga pamilya ng mga nasugatang bumbero at mga biktima ng sunog. Sa bawat pamilyang kanilang natulungan, sa bawat batang biktima ng sunog na kanilang napangiti, unti-unting naghilom ang sugat sa puso ni Leah. Natutunan niya na ang pinakamabisang gamot sa sariling sakit ay ang pag-aalaga sa sakit ng iba. Sa pagtulong sa kapwa, natagpuan niya ang kanyang tunay na sarili, isang babaeng matatag, mapagmahal at may pusong kasing dakila ng kanyang ama. Isang hapon, ilang buwan, matapos ang lahat ng kaguluhan, magkasamang naglalakad sina Leah at Eduardo sa isang parke sa BGC. Itinutulak ni Leah ang silyang degulong ng kanyang ama habang sila ay naliligo sa ginintuang sinag ng papalubog na araw. Payapa ang paligid at ang tanging maririnig ay ang malumanay na ihip ng hangin at ang masayang tawanan ng mga batang naglalaro sa di kalayuan. Huminto sila sa isang bench na nakaharap sa magandang tanawin ng syudad. Tumingin si Eduardo sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Leah at sinabi ang mga salitang habambuhay na tatatak sa puso ng dalaga. Anak, sabi niya sa isang mahinang boses, ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera, sa ganda ng kanyang bahay, o sa pagiging buo ng kanyang katawan. Ang tunay na dangal ay nasusukat sa kung paano niya tinatrato
ang mga taong wala nang maibibigay sa kanya. Tandaan mo iyan palagi. Niyakap ni Leah ang kanyang ama, ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng kaligayahan at pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng sakit, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa buhay. Sa tabi ng kanyang amang naka-wheelchair, naramdaman ni Leah na siya ang pinakamayaman at pinakakumpletong tao sa buong mundo. Magkasama silang dalawa sa ilalim ng papalubog na araw na dahan-dahang naglalakad patungo sa isang kinabukasang puno ng pag-asa, pagmamahal at tunay na dangal. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa alta sosyedad ay unti-unti nang ibinabaon sa limot ng mabilis na pag-ikot ng balita. Ngunit para sa pamilya ni Arturo, ang bawat araw ay isang walang katapusang paglalakbay sa anino ng kanilang kahapon. Ang bahay na ibinalik sa kanila ni Eduardo ay hindi naging isang kanlungan, kundi isang malaking hawla na puno ng mga alaala ng kanilang kayabangan at pagbagsak. Isang maulang hapon, napilitan si Imelda na lumabas upang bumili ng bigas. Wala na ang kanyang driver, wala na ang kanyang mamahaling sasakyan. Naglalakad siya sa ilalim ng isang lumang payong. Ang kanyang mga paa ay nababasa sa maruming tubig baha sa kalsada. Sa di kalayuan natanaw niya ang isang pamilyar na coffee shop, ang parehong lugar kung saan minsan siyang naghari-harian kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa loob sa tabi ng bintana, nakaupo ang kanyang dating kumare na si Eileen, masayang nakikipagtawanan sa isang bagong grupo ng mga donya. Sa isang iglap ng desperasyon, pumasok si Imelda sa loob. Umaasa siyang sa pamamagitan ng paglapit kay Eileen, makakahanap siya ng kahit kaunting awa o tulong. Ngunit nang makita ni Eileen si Imelda, basa ang damit, walang kolorete sa mukha, at may dalang supot ng bigas ang nangiti nito, ay biglang napalitan ng isang malamig na paghamak. Itinaas ni Eileen ang kanyang kamay senyales sa gwardiya ng coffee shop. Lumapit ang gwardiya at magalang, ngunit mariing sinabihan si Imelda na umalis dahil bawal ang mga namamalimos sa loob. Ang mga dating kaibigan ni Imelda ay nagtakip ng kanilang mga bibig upang pigilan ang kanilang pagtawa. Walang nagawa si Imelda, kundi ang tumalikod ang kanyang muka ay namumula sa matinding kahihiyan habang ang halakhak ng mga taong minsan niyang itinuring na kapantay ay tumatarok sa kanyang likuran. Si Carlo naman ay ginugol ang mga nagdaang buwan sa paghahanap ng trabaho. Ang kanyang resume na dating puno ng mga titulo mula sa kumpanya ng kanyang ama ay ngayon ay wala ng silbi. Sinubukan niyang mag-apply sa mga kumpanyang dati nilang kakumpetensya, ngunit sa tuwing nakikilala siya, isang malamig na pagtanggi ang kanyang natatanggap. Isang araw, sa sobrang pangangailangan, nilunok niya ang kanyang pride at nag-apply para sa isang posisyon bilang isang ordinaryong sales agent sa isang maliit na kumpanya. Ngunit kahit doon nang malaman ng manager kung sino siya, sinabihan siyang hindi nila kailangan ng isang empleyadong may dalang malas. Ang hiya, ang kahihiyang panlipunan ay naging isang pader na hindi niya kayang akyatin. Bawat pinto ay sarado, para sa kanya isang parusa para sa kanyang pananahimik noong gabing dapat sana ay nanindigan siya. Habang ang pamilya ni Arturo ay unti-unting nilalamon ng kanilang madilim na kahapon, si Leah naman ay buong tapang na humahakbang patungo sa isang maliwanag na kinabukasan. Ang kanyang trabaho sa pundasyon ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng isang bagong sigla at layunin. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng kanyang ama. Ngayon, siya na ang nangunguna sa mga proyekto, nakikipag-usap sa mga komunidad at nagiging boses ng mga nangangailangan. Sa isa sa kanilang mga medical mission sa isang liblib na barangay sa Laguna, nakilala niya si Daniel. Si Daniel ay isang batang doktor na nagboluntaryo sa kanilang pundasyon. Siya ang kabaligtaran ni Carlo sa lahat ng bagay. Simple lamang siyang manamit, ang kanyang mga kamay ay sanay sa pag-aaruga at ang kanyang mga mata ay puno ng isang tunay na malasakit sa kapwa.
Habang nagtatrabaho sila ng magkatabi, nag-aasikaso sa mga pasyenteng biktima ng sunog, hindi napigilan ni Leah na humanga sa kanyang dedikasyon. Hindi tulad ni Carlo na ang tanging pinapansin ay ang kanyang panlabas na anyo, si Daniel ay nakatingin sa kanyang kaluluwa. Pinupuri niya ang kanyang talino sa pag-oorganisa, ang kanyang katatagan sa harap ng mga mahihirap na sitwasyon at ang kanyang kakayahang magbigay ng ngiti sa mga batang nawalan ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman muli ni Leah na siya ay pinapahalagahan, hindi dahil sa kanyang koneksyon o yaman, kundi dahil sa kung sino siya talaga. Isang gabi matapos ang isang mahabang araw ng medical mission, sabay silang nagkape sa isang maliit na karinderya. Habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pangarap at sa mga buhay na kanilang natulungan tiningnan ni Daniel, si Leah, at sinabi sa isang seryosong boses, "Alam mo Leah, nakita ko ang video noon at ang tanging naisip ko ay kung gaano katapang ang babaeng yon na handang isuko ang lahat para sa dangal ng kanyang ama. Hindi ko akalain na makikilala ko siya ng personal." Ang mga salitang yon ay tumagos ng malalim sa puso ni Leah. Ang video na minsan niyang itinuring na simbolo ng kanyang kahihiyan ay nakita pala ni Daniel bilang simbolo ng kanyang kalakasan. Sa sandaling iyon, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang nakatingin siya sa tapat at walang pagkukunwaring mga mata ni Daniel, unti-unting nabubura ang anino ni Carlo sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa mga mamahaling regalo o sa marangyang buhay. Ang tunay na pag-ibig ay ang paghahanap ng isang taong hindi lamang tatayo sa iyong tabi, kundi tutulong sa iyong maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. At sa harap niya nakaupo ang isang lalaking hindi lamang nakikita ang kanyang nakaraan, kundi handang maging bahagi ng kanyang kinabukasan. Isang taon ang lumipas mula nang huling mangyari ang lahat. Nagbago ang mga dahon ng mga puno, nagbago ang mga tao, at nagbago ang mga buhay. Si Leah ay patuloy na nagtatrabaho sa pundasyon ng kanyang ama at ang pagiging bahagi ng mga medical mission at community outreach programs ay nagbigay sa kanya ng malalim na kasiyahan. Ang pagiging abala sa pagtulong sa kapwa ay nagpagaling sa kanyang mga sugat at nagpuno ng kahulugan sa bawat araw. Ang relasyon nila ni Daniel ay unti-unting lumalim. Hindi ito isang mabilis at maingay na pag-ibig tulad ng sa pagitan niya at ni Carlo. Ito ay isang tahimik at matatag na pagmamahalan na binuo sa paggalang pag-unawa at pagbabahagi ng parehong adhikain. Madalas silang magkasama sa mga proyekto at sa tuwing pinapanood ni Daniel si Leah habang masigla itong nakikipag-usap sa mga nangangailangan, isang tunay na paghanga ang mababasa sa kanyang mga mata. Sa harap ni Daniel, naramdaman ni Leah na siya ay buo pinahahalagahan at minamahal ng totoo. Isang araw, habang pauwi si Leah mula sa isang medical mission, kasama si Daniel, napadaan sila sa isang mataong supermarket sa Bonifacio Global City. Nagpasya silang huminto upang bumili ng ilang sariwang gulay para sa hapunan. Habang naglalakad sila sa loob ng supermarket, abala sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa susunod na outreach program, biglang nagtama ang paningin ni Leah sa isang pamilyar na mukha. Sa gitna ng siksikan ng mga tao, sa isang masikip na pasilyo, naroon si Carlo. Ngunit hindi na siya ang Carlo na minsan niyang minahal, ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling damit at may buong kumpiyansa sa kanyang sarili. Ang kanyang damit ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may malalim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. May hawak siyang isang listahan ng mga murang produkto at tila abalang-abala sa paghahanap ng pinakamababang presyo. Sa tabi niya ay si Imelda na ngayon ay payat na payat, ang kanyang muka ay walang kolorete at puno ng matinding pagod. Ang dating kinang sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang malalim na kalungkutan.
Nang makita ni Carlo si Leah, tila tumigil ang kanyang mundo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat at kahihiyan. Subalit bago pa man niya matakpan ang kanyang mukha, tumingin din sa kanya si Imelda. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pagitan nila, na tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng supermarket. Ang ingay ng mga tao at ang tunog ng mga trolley ay tila naglaho. Wala nang galit sa puso ni Leah. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na awa. Awa para sa mga taong dahil sa kanilang kayabangan ay tuluyang nasira ang kanilang mga buhay. Si Carlo na naninigas sa kanyang kinatatayuan ay nagsimulang manginig. Gusto niyang magsalita, gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ang mga salita ay tila nabalot ng kahihiyan at hindi lumabas sa kanyang bibig. Nag-iwas siya ng tingin, hindi kayang harapin ang matuwid na titig ni Leah. Si Imelda naman ay agad na yumuko, nagtatago sa likuran ng kanyang anak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang lahat ng kanilang kayabangan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mapait na pagsisisi. Si Daniel na nakatayo sa tabi ni Leah ay naramdaman ng tensyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Leah, isang tahimik na suporta na nagpapaalala sa dalaga na hindi siya nag-iisa. Tiningnan ni Leah si Carlo ng huling pagkakataon. Walang puot sa kanyang mga mata, walang paghihiganti. Mayroon lamang isang malalim na pangunawa at isang malinaw na mensahe. Sa pamamagitan ng kanyang tingin, tila sinasabi niyang pinatatawad na niya sila, ngunit hindi na siya kailanman babalik pa. Ang kanilang kwento ay tuluyan ng tapos. Maraang hinila ni Leah si Daniel. Tinalikuran nila ang pamilya ni na Carlo at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Habang papalayo sila, hindi na lumingon si Leah. Ang anino ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naglaho at sa harap niya ay ang isang malawak at maliwanag na hinaharap na puno ng pag-asa. Lumabas sila sa supermarket at ang sikat ng araw ay muling bumungad sa kanila. Ang sariwang hangin ay humaplos sa kanilang mga mukha. Tumingin si Daniel kay Leah, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa isang malumanay na ngiti, inabot niya ang isang sariwang bulaklak na kinuha niya sa isang flower shop kanina at inilagay ito sa buhok ni Leah. Ngumiti si Leah kay Daniel, isang tunay at taos-pusong ngiti na nagpapakita ng kanyang kaligayahan. Alam niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Naranasan niya ang sakit, ang kahihiyan at ang pagkabigo. Ngunit sa pamamagitan ng lahat ng yon, natagpuan niya ang kanyang tunay na lakas at ang tunay na kahulugan ng dangal at pag-ibig. Magkahawak kamay, sabay silang lumakad patungo sa papalubog na araw. Ang bawat hakbang ay puno ng pangako ng isang bagong simula. Alam ni Leah na ang buhay ay patuloy na magbibigay ng mga hamon, ngunit sa tabi ni Daniel at sa aral na itinuro ng kanyang ama, handa na siyang harapin ang lahat ng ito ng may buong tapang at pagmamahal. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, paghilom at paghahanap ng tunay na kaligayahan sa gitna ng lahat ng pagsubok.